Ka-Express, mainit na topic ngayon sa Philippine basketball scene, ang kumpirmasyon na hindi makakalaro sina Kai Sotto at Quentin Meliora-Brown sa paparating na second window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers ngayong February. Para sa mga fans, malaking dagok ito, lalo na't ang makakatapat ng gilas ay dalawang malalakas na bansa mula Oceania, ang New Zealand All Blacks at ang world-ranked powerhouse na Australia Boomers. Sa social media pa lang, ramdam na ang kaba. Maraming nagtatanong kung paano mapupunan ang malaking butas sa frontline kung wala ang 7'3 presence ni Kai at ang physicality ni QMB. Natural lang ang ganitong reaksyon dahil sa international level, height at interior defense ang isa sa mga pinakamahalagang sandata. Pero gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng veteranong mentor na si Coach Tim Cone, ang national team ay laging may kasamang adjustments. Hindi raw bago ang ganitong sitwasyon. Bahagi ito ng realidad ng international basketball kung saan may injuries, club commitments at recovery timelines na kailangang igalang. Si Kai ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanyang ACL injury at minor ankle concern sa kanyang stint sa Japan. Samantala si QMB ay may professional obligations din na kailangang unahin. Sa halip na magreklamo, mas pinili ni Coach Tim na ito ang kanyang pansin sa mga available na players. Ayon sa kanya, walang leverage ang national team para pilitin ng sinuman. Ang paglalaro para sa bayan ay kusang loob at puno ng sakripisyo. So dito pumasok ang magandang balita, ang pagbabalik ni Justin Baltazar sa national pool. Matagal ding naging palaisipan ang kanyang availability noon, kaya ang kanyang presensya sa training camp ay sinalubong ng positibong reaksyon. Kilala si Baltazar sa kanyang rebounding instincts, mobility at ability na tumira mula sa labas, isang skill set na swak sa sistema na gustong patakbuhin ni Coach Tim. Para sa maraming observers, ang kanyang versatility ay maaaring maging susi para hindi maramdaman ng todo ang pagkawala ng dalawang natural centers. Hindi rin mawawala ang leadership ng tinaguriang Kraken na si Junmar Fajardo. Sa dami ng international battles na kanyang dinaanan, si Junmar ang magiging anchor sa ilalim. Kasama niya si AJ Edu na inaasahang makapagbigay ng rim protection at energy kapag fully healthy. Ang tandem na ito ang magiging unang linya ng depensa laban sa malalakas na big men ng Australia at New Zealand. Hindi man sila kasing tangkad ni Kai, may presence at physical maturity sila na kayang makipagsabayan. Sa opensa naman, nandyan pa rin ang naturalized star na si Justin Brownlee. Sa tuwing suot niya ang gilas jersey, tila maibang level ang kanyang laro. Leadership, scoring, clutch plays, kompleto ang package. Sa likod niya, susuporta ang mga batang armas tulad ni Kevin Kembao, Carl Tamayo at Dwight Ramos. Ang kanilang versatility at outside shooting ay mahalaga, lalo na kung gagamit ng mas mabilis at mas flexible na lineup ang gilas. Sa backcourt, aasahan ang tempo control ni Sergio Perez at Scottie Thompson. Ang kanilang energy at hustle ang magbibigay ng transition opportunities at defensive pressure. Kung magiging mabilis ang laro, maaring ito ang maging equalizer laban sa mas matatangkad na kalaban. Malaking factor din ang home court advantage sa SM Mall of Asia Arena, kung saan inaasahang dadagsa ang mga fans. Sa tuwing napupuno ang arena ng sigaw ng puso, nadudoble ang lakas ng bawat manlalaro. Ang crowd energy ay hindi nasusukat sa statistics, pero ramdam sa momentum swings ng laro. Sa kabuuan, ang pagkawala ni Kai Sotto at QMB ay isang hamon, pero hindi ito dahilan para mawalan ng pag-asa. Ipinapakita ng gilas na mas mahalaga ang sistema, chemistry at collective effort kaysa iisang superstar. Sa ilalim ng steady leadership ni Coach Tim, ang kupunan ay patuloy na naghahanda, hindi lang para makipagsabayan, kundi para manalo. Ang darating na qualifiers ay hindi lamang simpleng laban sa standings, ito ay pagsusulit sa adaptability at puso ng kupunan. Maaring mas mataas ang ranking ng Australia at mas physical ang New Zealand, pero ang determinasyon ng gilas ay hindi kailanman matatawaran. Ang laban ay hindi lang sa height o pangalan, ito ay sa execution, disiplina at paniniwala na kayang makipagsabayan ng mga Pinoy sa pinakamataas na antas ng basketball. Kahit wala si Kai at QMB, hindi dapat maliitin ang opensa ng gilas. At bakit? Dahil andyan pa rin ang ating magic man na si Justin Brownlee. Sa bawat laro ni JB para sa bansa,
lagi siyang nagpapakitang gilas at hindi tumatanda. Ang kanyang leadership sa loob ng court ang magsisilbing gabay para sa ating mga batang players gaya ni Kevin Kiambao. Si KQ ay isa ng pro ngayon ay napatunayan na niyang kaya niyang umascore laban sa malalaking defenders. Ang kanyang shooting at court vision ay magiging crucial lalo na kung gagamit ng small ball lineup ang gilas para tapatan ang bilis ng mga Oceania teams. Ayon sa mga reports, tiwala si Coach Tim na sapat ang kanilang pool para makakuha ng panalo sa SM Mall of Asia Arena. Ang home court advantage ay magiging malaking factor dahil inaasahang mapupuno ang arena ng mga hiyawan ng puso na laging nagbibigay ng extra energy sa ating mga players. Maraming netizens ang naniniwala na ang pagkawala ni Kai ay pagkakataon para sa ibang players na mag-step up. Si Carl Tamayo at si Dwight Ramos ay inaasahang ding magbibigay ng matinding kontribusyon sa rebounding at perimeter defense. Ang versatility ni Carl at Baltazar ang gagamiting armas ni Coach Tim para gulantangin ang depensa ng Australia. Sa mga live updates, makikita ang determinasyon sa mga mata ng players habang nasa training camp. Hindi nila iniisip ang mga wala. Ang kanilang focus ay ang mga andon para lumaban. Sabi nga ng isang fan sa Twitter, Gilas is not just about 1 or 2 players, it's about the 12 men on the floor. At yan ang mensaheng gustong iparating ni Coach Tim sa buong mundo. Kahit pa world number 6 ang Australia, hindi tayo magpapasindak. Sa tulong ni Sergio Perez at Scotty Thompson na magpapatakbo ng tempo, asahan ang isang mabilis at palabang Gilas Pilipinas. Ang darating na February 26 at March 1 ay hindi lang basta qualifiers. Ito ay patunay na ang sistema ni Coach Tim ay kayang bumangga kahit kanino. Handa na ba kayong sumigaw ng laban Pilipinas? Dahil sina Justin Brownlee, Kevin Kiambao at AJ Edo ay handang-handa nang ipagtanggol ang ating teritoryo. Ang pagkawala ni Kai at QMB sa paparating ng FIBA Asian Qualifiers ay isang malaking hamon para sa Gilas, lalo na't makakatapat nila ang powerhouse squads ng Oceania. Natural lang ang pangamba ng mga fans dahil malaking bagay ang height at anterior presence sa international competition, pero gaya ng ipinakita sa mga nakaraang kampanya, hindi umiikot sa isang pangalan ang lakas ng kupunan. At sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim, malinaw ang mensahe, ang sistema, disiplina at pagkakaisa ang tunay na sandata ng Gilas. Andiyan sina Junmar Fajardo, AJ Edo at Justin Brownlee para manguna, habang ang mga batang manlalaro ay handang mag-step up at patunayan ang kanilang halaga. Ang home crowd sa MOA Arena ay tiyak na magiging dagdag lakas sa bawat possession. Sa huli, ang qualifiers na ito ay hindi lang tungkol sa height mismatch, ito ay tungkol sa puso at pagdating sa pusong palaban, hindi kailanman dihado ang Pilipinas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.